7 pa lang ay nasa opisina na siya Lunes ng umaga. Wala pa ang buong pamilya niya, dahil ngayon pa lang ang flight ng mga ito pabalik. Wala siyang ginawa buong weekend, kung hindi manood ng sports sa cable channel at lumangoy sa pool. Wala siya sa mood pumunta sa club, kaya sa kondo lang siya sa loob ng 2 araw na iyon. For the first time in his adult life, ngayon lang yata siya nagkaroon ng me time. Malayo pa lang siya'y tanaw niya na ang maliwanag na ilaw na malapit sa silid niya. He saw Anika sipping her coffee, while looking at the screen monitor, while her back leaned on her swivel chair. Sa tingin niya'y lalo itong gumaganda araw-araw. Napansin din niyang nawala na ang pagkailang sa kanya, at hindi na rin mailap ang tingin nito tulad ng dati. Good morning, bati niya dito. Tila nagulat naman ito sa pagsulpot niya, na hindi nito inaasahan dahil maaga pa. Good morning, ganting bati nito. Coffee. Alok nito sa kanya. Umupo siya sa gilid ng mesa nito at ngumiti. Would you allow me to sip on your coffee cup? Tanong niya. Sa tuwing inaakit niya ito'y mabilis itong gumagawa ng dahilan para umiwas. Pero hindi siya papayag na ganoon lang. Habang tumatagal ay mas lalo siyang natche-challenge sa babaeng ito, na wala yatang pakialam sa karisma niyang taglay. No, mabilis nitong sagot, na lalo niyang ikinangiti. Why not? Wala akong sakit na nakakahawa. Igagawa na lang kita, sagot nito. Pero bago pa ito makatayo, ay kinuha niya na ang paper cup at dinala sa labi. Iced coffee in the morning. Napakunot noo siya nang malamang malamig iyon. Agad niya namang inilapag sa mesa nito ang baso. Mas gusto ko ng malamig, sagot nito. Hinihintay niyang kunin ito ng dalaga para inumin. Marahil ay nakahiyaan na lang nito, kaya napilitan na rin itong humigop muli. Now you just tasted my lips, sweetheart, wika niyang nangingiti, habang hawak pa nito ang baso. Nakita rin niya ang pamumula ng mukha nito. How does it taste? Lasang kape, nagkibit balikat lang ito, at itinuon muli ang mata sa screen. Lalo siyang naiirita sa mga reaksyon nito. Mabilis siyang tumayo, at tinungo ang opisina niya. We'll talk about my schedule today, Anika, wika niya habang naglalakad. Wala pang 5 minuto ay pumasok naman ito sa opisina niya, hawak ang ballpen at ilang folder. Tumayo siya at umupo sa gilid ng mesa sa harap nito. What's my schedule for today, sweetheart? 3 lang ang meeting mo ngayon, dahil biglang nagpa-cancel si Mr. Del Mundo kahapon, sagot nito. Yesterday was Sunday, Anika. He called at my number, sagot nito, na lalong nagpakunot noo sa kanya. He's calling you off office hours. Pinabigyan niya si Anika ng company phone, na siyang gagamitin nito. Nawala sa isip niyang iyon ang gagamitin ng mga kliyente, para tawagan ito kahit wala na ito sa trabaho. Para lang ipakancel ang meeting ngayon, agad naman itong dahilan. Is Oliver calling you often? Agad niyang tanong. Sort of. Nagkibit itong muli ng balikat. Napamura siya ng lihim. Idagdag mo sa schedule ko mamaya ang pagbisita ko sa Zen Club ng 6, wika niya rito at bumalik sa swivel chair. You're going with me, pahabol niya. Wala na sa oras ng trabaho yun, Jeremy, pagtanggi nito na inaasahan niya. Hindi niya ito pinansin, bagkus ay nagsimulang baklatin ang mga folder na dala nito. Ikaw na ang kukuha sa mga minutes of the meeting mula ngayon, utos din niya na dating ginagawa ng sekretarya ng ama. You'll be with me at the conference room later. Pabigla-bigla naman yata, nakangiti nitong wika. Siya naman ay nagngingitnat sa inis sa kaisipang lagi itong kausap ni Oliver, kapag wala na sa opisina. Kasama yun sa trabaho mo bilang sekretarya ko. Hindi lang kita agad isinalang dahil bago ka pa lang. Okay boss, tila pang iinis naman ito sa kanya, dahil nakangiti pa rin ito, samantalang seryoso na siya. May kailangan pa kayo. I need coffee, wika nito na hindi tumitingin sa dalaga. Hot or cold? Tanong nito. Tinapunan niya ito ng tingin, at nakitang naaaliw ito sa nakikitang inis sa kanya. I don't drink cold coffee, sweetheart. Matiim siyang nakatitig dito. I want it as hot as you. Diniinan niya ang huling sinabi, pero wala pa rin itong reaksyon. Ilang sandali itong nawala sa opisina niya, bago ito bumalik dala ang isang tasa ng kape. Here's your hot coffee, sir. Pang-iinis pa nito. Tumayo siya at sinalubong ito. Is this as hot as you?
Naaaliw niyang tanong, at sinadyang hawakan ang kamay nito, nang iabot sa kanya ang tasa. Kung inaakala nitong maiisahan siya sa pang-iinis, ay nagkakamali ito. At kung inaakala ng Oliver na yun na mauunahan siya nito sa dalaga, ay nagkakamali rin ito. Hindi siya si Jeremy Villarreal kung mauungusan lang siya ng ibang lalaki. You decide? Sagot naman nito, habang hinihintay siyang higupin ng kape, para masagot ang tanong niya. I can't decide yet, wika niya matapos ang paghigop. Ang totoo'y napaso siya ng bahagya, dahil mainit pa ang kape. Pero kailangan niyang panindigan ang nasa isip. Why not? Tila hamon nito sa kanya. Because I haven't tasted you, halos pabulong niyang wika. At automatikong ipinalibot ang isang kamay sa bewang nito. At hinalikan sa pagkabigla ng dalaga. Agad niyang inilapag sa mesa ang tasa, at itinaas ang isang kamay sa batok nito, para diinan lalo ang paghalik. To his surprise, tumugon si Anika sa kung paanong paraan lang na alam nito, na lalong nagpawala sa katinuan niya. Pareho naman silang naghahabol ng paghinga pagkatapos. I think you're hotter, mabilis niyang wika, para alisin ang pagkapahiya sa kanilang dalawa. Hindi naman ito sumagot, bagkus ay mabilis itong tumalikod at lumabas ng silid niya. Napaupo siya sa swivel chair pagkatapos. Her mouth was sweet, a mixture of mint and coffee. Nasagot na ang isang kuryosidad niya kay Anika, kung paano ito humulik at kung ano ang lasa ng mga halik nito. He was sure that was her first. Napangiti siya at nakaramdam ng pagmamalaki. Ipinangako niyang hindi iyon ang una't huli. Welcome to my world, Anika Merced, wika niya sa sarili. Si Anika ay hindi pa rin makapaniwala sa biglang paghalik sa kanya ni Jeremy. Ang balak niya'y asarin lang ito, dahil nakita niya ang pagsimangot nito, nang malamang tumatawag si Oliver sa kanya, kahit wala na siya sa opisina. Nagkaroon naman ang binata ng pagkakataon, para ilapit ang sarili sa kanya na napakatagal niyang hindi in-entertain. Ngayon ay hindi niya alam kung paano ito haharapin, pagkatapos ng halik na iyon. Nakatingin siya sa monitor, pero ang nasa isip ay ang nangyari pa rin kanina. That was her first kiss. At aaminin niya o hindi ay saglit siyang natangay doon. Jeremy was a womanizer, that's clear to her. Pero hindi ibig sabihin na wala na siyang atraksyong nararamdaman dito, lalo at araw-araw silang magkasama. Bukod pa sa wala ring tigil ang binata sa pang-aakit sa kanya, sa kabila ng pagbabaliwala niya. Pagbabaliwalang hindi yata ang epekto ngayon, dahil nagawa pa siyang hagkan. Napasapaw siya sa noo sa muling pag-alala sa mga nangyari. Hindi na yun kailangang maulit, kung ayaw niyang masama sa listahan ng mga babaeng na humaling dito. Sa lahat ng nahalikan ko'y ikaw lang ang memorable mo ng ganyan, bulong nito na muli niyang ikinagulat. Sinadya rin nitong ilapit ang bibig sa tainga niya, dahilan para manindig ang mga balahibo niya sa antisipasyon. May mga nagdadatingan ng empleyado, kaya't hindi niya magawang magsalita ng malakas. Last mo na yun Jeremy, mahina niyang wika. Narinig niya ang mahinang pagtawa nito. I can't promise sweetheart, mas gusto ko na yun kaysa sa kapeng mainit, ganting wika nito. Lihim siyang napamura sa sarili. Alam niyang mas magle-level up pa ang panunukso nito sa kanya. Kung paano siya iiwas ay hindi niya alam. Mas gusto mo pala ang nakakapaso, wika niya para gumanti sa pagkapahiya. Sana'y pinakuluan ko ng husto ang kape kanina. Inikat niya ang swivel chair para humarap dito. Hindi rin siya papayag na pagkakatuwaan siya nito, matapos siyang mahalikan. Sa kanya naisip na naka-cross-leg siya, at bahagyang nakalantad ang mga hita, dahilan para tumitig si Jeremy roon. Okay na ako sa natikman ko. Sagot nito na sa halip tumingin sa kanya, sa mga labi niya ako ang mga mata nito. It was a hotter and sweeter. Can't wait to taste it again tomorrow, naninangkit ang mga mata nito sa pagkaaliw. Agad niyang inikat ang swivel chair pabalik, at itinuon ang mata sa mesa. Your meeting will be in 15 minutes Jeremy, sa halip ay wika niya. Hindi magpapatalo ang lalaking ito sa pag-iinis sa kanya, at lalo lang itong nagkakaroon ng pagkakataong akitin siya. I need the report on last week's sales, wika nito na alam niyang nakangiti pa rin. Inabot niya ang isang folder nang hindi tumitingin dito. Kinuha naman ito ang folder, pero sinadya nitong mahawakan ang kamay niya. Isang tunog ng telepono ang naging dahilan, para agnorehin niya ang ginawa ng binata.